Dallas Mavericks nag-wave ng isang player. Ano ang ibig sabihin nito? At Warriors mapipilitan kay Kuminga ng $70 million. Natuto na ito noon kay Durant at D'Angelo Russell. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ginagamit ng Dallas Mavericks ang wave and stretch provision sa 2023 NBA Draft. First round pick na si Olivier Maxence Prosper na ginagawa ang 22 taong gulang na forward bilang free agent para sa susunod na season. Hindi masyadong kilala si Omax pero bilang dating first round pick, sapat na yon para magdulot ng katanungan kung bakit siya tinanggal ng Mavericks 2 taon lang matapos siyang makuha sa 2023 NBA Draft. Tara, himayin natin kung bakit ginawa ito ng Mavericks at ano ang ibig sabihin nito para sa kanila moving forward. Bakit winave ng Mavericks si Maxence Prosper? Ito ay pangunahing may kinalaman sa sitwasyon ni Kyrie Irving para sa susunod na season. Dahil ang All-Star Guard ay naka-sideline ng hindi bababa sa kalahati ng susunod na season dahil sa ACL tear, kakailanganin ng Mavericks ng lahat ng tulong na makukuha nila sa backcourt hanggang sa makabalik siya. Kinuha nila si D'Angelo Russell ngayong summer bilang malaking free agency pick-up nila na agad na magiging starting point guard sa kawalan ni Irving. Pero kapag tiningnan ang bench ng Dallas, wala itong maaasahang backup guard na pwedeng sumalo ng minuto para sa second unit. Naroon si Jaden Hardy na hirap makahanap ng consistent na minuto sa lineup ni Jason Kidd sa loob ng ilang taon na at natural na mas shooting guard kaysa sa isang facilitator ng opensa. Bukod pa roon, may undersized na si Brandon Williams na nagkaroon ng ilang breakout performances noong nakaraang season, particular na ang 17.5 assist game in play-and-win ng Mavericks laban sa Kings. Nagpakita si Williams ng potensyal sa ilang pagkakataon pero naging two-way player siya sa 2 huling season. Kaya ang umasa ng malaki agad sa kanya ay maaaring maging malaking sugal para sa Mavericks na may mataas na inaasahan. Diyan papasok si Dante Exum. Ang 2014 lottery pick ay ginugol ang huling 2 season kasama ang Mavericks at naging mahalagang bahagi ng bench ng Dallas bilang reserve point guard. Mas established siya, nagbibigay ng laki at depensa sa backcourt na labis na nangangailangan nito at kayang iset up ang opensa habang nakakakuha rin ng ilang puntos bawat gabi. Ang pag-wave kay Omax ay nagbubukas ng roster spot para muling pirmahan si Exum. Isang bagay na matagal nang napapabalitang gagawin nila simula pa nang magbukas ang free agency nitong summer. Nais sana ng Mavs na makahanap ng trade para ilipat si Omax o si Hardy muna pero dahil sa deadline ng paggamit ng wave and stretch provision nitong araw, wala nang ibang option ng Dallas. Ang pagpili na i-wave si Maxence Prosper kaysa kay Hardy ay bunga ng kasalukuyang sitwasyon ng Dallas. Kung mas may kalidad na backcourt depth ang Mavericks, malamang ay pinanatili nila si Omax at si Hardy ang nai-wave dahil sa simpleng dahilan na ang laki ni Maxence Prosper ang mas nagiging versatile lalo na sa depensa sa taas na 6 feet 8 inches. Kaya niyang maglaro sa parehong forward positions at kahit limitado ang kanyang offensive game, kung nabigyan lang siya ng mas maraming pagkakataon, tiyak na na-develop pa niya iyon. Si Hardy ay liability sa depensa pero kaya niyang makapuntos ng sunod-sunod kapag uminit siya. May isa pang dahilan. Biglang dumami ang mga forwards ng Mavericks matapos makuha ang number 1 overall pick sa draft ngayong taon, si Cooper Flagg, na idinagdag sa rotation na mayroon ng PJ Washington, Anthony Davis, Klay Thompson, Najee Marshall at Caleb Martin. Kaya si Omax ang naiwang labis at kaya't makatuwiran ang desisyong ito. Ano sa tingin nyo sa Dallas mga kaibigan ngayon? Sa sumunod na balita naman, sa loob ng ilang linggo na, nagbabanta si Jonathan Kuminga na tatanggapin niya ang qualifying offer. Paulit-ulit niyang tinanggihan ang pinakamagandang offer ng Golden State Warriors na iniulat na 2 taon, $45 million, na may team option para sa ikalawang taon. Wala siyang tsansang pumirma ng direkta sa ibang koponan dahil walang makakasalo ng halagang gusto niyang kitain. At mukhang wala ring sign and trade na magaganap. Ibig sabihin, 2 option lang ang natitira kay Kuminga. Pumirma ng bagong kontrata sa Dubs na may milyon-milyong posibleng porma o isakripisyo ang milyon-milyong dolyar para tanggapin ang qualifying offer at muling pumasok sa free agency sa susunod na off-season ng walang restriksyon. Naniniwala ako na ang pakikipaglandian ni Kuminga sa qualifying offer na maaari niyang pirmahan anumang oras mula ngayon hanggang Oktubre 1
ay tapat at hindi lang taktika sa negosasyon. Pero habang mas iniisip ko ito, lalo kong nare-realize kung gaano ito kasama para sa Golden State kung doon nga siya tutungo. Sa maikling panahon, magiging mabuti para sa Dubs kung kukunin ni Kuminga ang isang taong deal na nagkakahalaga ng... Pero habang mas iniisip natin ito, lalo lang natin nare-realize kung gaano ito kadelikado para sa Golden State kung doon nga siya tutungo. Sa maikling panahon, magiging mabuti para sa Dubs kung kukunin ni Kuminga ang isang taong deal na nagkakahalaga ng $7.9 million. Mapapanatili nila ang isang manlalaro na gusto pa rin nila sa kabila ng lahat ng ingay, nang hindi kailangang bayaran siya ng halagang nararapat sa kanya. Pero kung kukunin ni Kuminga ang qualifying offer, tiyak na mangyayari ang dalawang bagay. Ang susunod na season ay magiging huling taon niya suot ang jersey ng Warriors at wala ring makabuluhang makukuha ang Golden State para sa kanya sa isang trade. Kayang tiisin ng Dubs ang isa sa dalawang realidad na yon, pero hindi ang dalawa. Hindi! Kailangan ng Warriors si Kuminga sa mas malaking kontrata at nakita na natin ang ebidensya ng konseptong ito dati. Nang magdesisyon si Kevin Durant na umalis, nag-execute ang Warriors ng sign and trade para kay D'Angelo Russell, isang manlalarong hindi naman nila talaga pinag-interesan. May mga ulat pa nga na baka tinaasan pa ng Warriors ang initial contract request ni Russell para lang maisagawa ang trade para sa isang star. Makalipas ang ilang buwan, ginamit ang kontrata ni Russell para makuha si Andrew Wiggins at makalipas ang ilang taon, ginamit naman ang kontrata ni Wiggins para makuha si Jimmy Butler. Sa ganitong punto, kailangan ng Warriors si Kuminga. Naniniwala pa rin silang may tsansa siyang maging foundational player gaya sa paniniwala ni Lacob. At kung hindi man, kailangan nilang magkaroon ng kontratang star price na pwedeng gawing sentro ng trade. O kung hindi, haharap sila sa isang nakakadismayang kapalit. Kaya bakit hindi na lang nila alukin si Kuminga ng mas malaking pera o kahit man lang ang seguridad na hinahanap niya. Panatilihin ang parehong terms sa pinansyal pero idagdag ang ikatlong taon at alisin ang team options. Masama ba talaga kung pipirma muli si Kuminga ng 3 taon at $70 million nang walang exit clause? Wala naman talagang financial flexibility ang Dubs sa malapit na hinaharap, kaya't ang tanging tatamaan ng overpay ay si Joe Lacob na siya pang pinakakumbinsido kay Kuminga sa buong front office. Pero syempre, hindi ganoon kasimple. Ang kakulangan ng interes mula sa ibang mga kuponan kay JK ngayong off-season ay maaaring nakakatakot para sa team na baka hindi na siya pwedeng ipagpalit balang araw. At ang mag-overpay lang ng walang dahilan ay hindi magandang precedent para sa mga may-ari na itinatakda sa kanilang GMs o para sa mga GMs na itinatakda sa mga ahente. At kahit madaling mag-armchair GM ng magandang kontrata, malaki rin ang tsansa na wala pa ring interes si Kuminga sa inilahad na framework. Posible ring naglalaro lang ng hardball ang Warriors. Malaki ang leverage nila dahil alam nilang magsasakripisyo si Kuminga ng 8 figures ngayong taon kung tatanggapin niya ang qualifying offer nang walang kasiguruhan na mababawi niya ito sa susunod na summer. Kahit na handa silang bayaran siya ng mas malaki, maaari silang naghihintay hanggang mas mailagay si Kuminga sa alanganin para makita kung bibigay siya bago pa nila taasan ang kanilang offer. Malamang ay hindi pa tayo magkakaroon ng resolusyon sa ngayon at may mga lehitimong dahilan kung bakit. Pero mayroon ding mga lehitimong dahilan para isipin na dapat na lang buksan ng Warriors ang kanilang malaking checkbook at mag-offer kay Kuminga ng mas magandang deal. Kailangan nila siya ng higit kaysa sa ipinapakita nila. Ano sa tingin nyo dito, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.